Mahilig ka bang kumain ng street food sa labas? Lalo na kapag nagugutom ka pagkatapos ng mahabang klase. Yung mainit na siumay at maanghang na sarsa. Pero naisip mo ba kung saan galing ang karne? Ako si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Salamat sa inyong pagtambay sa ating madilim na channel. Ngayong gabi ay pupunta tayo sa labas ng eskwelahan. Isang kwento ito ng estudyanteng sobrang mahilig sa siumay. Siguraduhin kilala ninyo ang nagtitinda ng paboritong merienda ninyo. Dahil baka iba ang sikretong sangkap ng tinitinda nila. Ang pangalan ng ating bida ngayon ay Leo. Nasa ika-4 na taon siya sa malaking high school. Sa mismong labas ng kanilang eskwelahan sa lungsod. May isang sikat na tindero ng siomay. Ang tawag ng mga estudyante sa kanya ay Mang Karding. Laging napakahaba ng pila sa kanyang maliit na kariton. Paborito ito ng lahat dahil sa sobrang murang presyo. Pero higit sa lahat ay dahil sa kakaibang sarap. Kakaiba daw ang linamnam ng siksik na karne nito. Malambot ito at may kakaibang tamis ang mismong laman. Araw-araw ay bumibili si Leo kay Mang Karding. Hindi kumpleto ang hapon niya kapag walang mainit na siumay. Minsan na ay nakakaubos siya ng 15 hanggang 20 piraso. Adik na adik siya sa matamis at maanghang na sausawan. Pati ang mga malalambing na pusang kalye sa paligid. Laging binibigyan ni Leo ng tirang pagkain ang mga ito. Pero may isang nakakapagtakang bagay sa lugar na iyon. Nitong mga nakaraang buwan ay naglaho ang mga pusa. Sabi ng mga guro ay baka hinuli ng munisipyo. Pero walang nakakaalam kung saan talaga sila napunta. Isang hapon ay biglang nawala ang paborito nilang pusa. Ang matabang pusa na pinangalanan nilang si Mingming. Nag-alala si Leo pero kinailangan niyang tapusin ang proyekto. 8:00 na ng gabi nang lumabas siya ng gate. Wala ng tao sa madilim na kalsada ng eskwelahan. Gutom na gutom siya at naghahanap ng makakain agad. Nakita niyang nakaparada pa rin ang kariton ni Mang Karding. Nasa isang madilim na eskinita malapit sa lumang sementeryo. Nilapitan ito ni Leo para sana bumili ng natirang paninda. Pero wala ang matanda sa harap ng kanyang kariton. Nakaamoy si Leo ng pinaghalong toyo kalamansi at sariwang dugo. Narinig niya ang basang tunog mula sa madilim na likuran. Tunog ng malakas na pagtaga sa isang sariwang karne. Dahan-dahang sumilip si Leo sa gilid ng pader. Ang nakita niya ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Nakatalikod si Mang Karding habang may hinihiwang malaking karne. Pero hindi ito karne ng baboy. Nakita ni Leo ang mga balahibo sa madilim na sahig. May isang dugo ang buntot na nakasabit sa gilid ng mesa. Mabilis na hinihiwa ng matanda ang sariwang laman ng pusa. At nilalagay niya ito sa malaking lalagyan ng siumay. Panghalo bukas para sa mga bumibiling gutom na estudyante. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Lalong nanlaki ang mga mata ni Leo sa matinding gulat. Nakita niya ang putol na ulo sa ilalim ng mesa. Ang duguang ulo ay galing sa kaawa-awang si Mingming. Napaatras si Leo sa sobrang takot at matinding panginginig. Pero naapakan niya ang isang tuyong sanga sa lapag. Lumingon agad si Mang Karding sa kinaroroonan ni Leo. Ang mga mata ng matanda ay dilaw at nanlilisik. Puno ng sariwang dugo ang kanyang buong nguso at bibig. Ngumiti ito ng napakalapad at naglabas ng mahabang dila. Bumuka ang bibig nito hanggang sa ibaba ng tenga. Nag-iba ang hugis ng mukha ng matandang tindero.
naging mukha itong malaking aso na uhaw sa dugo. Mabilis na tumakbo si Leo palayo sa madilim na eskinita. Narinig niya ang malalakas na yabag ng halimaw sa likuran. Tumatawa ito ng garalgal habang hinahabol ang kaawa-awang estudyante. Sinasabi nitong kulang pa ang gagawin niyang paninda bukas. Kailangan pa daw niya ng isa pang sariwang laman. Masarap daw isama ang laman ng mga batang pakialamero. Muntik nang maabutan ng matatalim na kuko ang likod niya. Sakto namang may dumaan na mabilis at maingay na jeepney. Nakasakay agad si Leo at sumiksik sa mga pasahero. Nakita niyang naiwan ang halimaw sa madilim na kalsada. Bumalik ito sa anyong tao bilang si Mang Karding. Nakatayo lang ito at nakangiti habang kumakaway sa kanya. Hawak nito ang malaking itak na puno ng tumutulong dugo. Kinabukasan ay hindi na pumasok si Leo sa kanyang klase. Umiiyak niyang binalita sa mga pulis ang nakita niya kagabi. Pero nang puntahan nila ang madilim na eskinita sa labas, wala na ang lumang kariton at naglaho na ang matanda. Ang natagpuan lang nila ay mga basura sa isang gilid. May mga buto at bungo ng mga kawawang pusang kalye. Lumipas ang maraming taon at nakapagtapos na ng pag-aaral si Leo. Pero hindi na siya kailanman kumain ng kahit anong karne. Tuwing nakakaamoy siya ng pinasingaw na siyumay sa kalsada, naaalala niya ang lasa ng paborito niyang merienda noon. At ang pinakanakakatakot na parte ng kanyang mapait na karanasan, sa tuwing naaalala niya ang malambot na karne ni Mang Karding, hindi niya mapigilang hanapin at panabikan ang kakaibang lasa nito. Para bang natakam ang dila niya sa laman ng pusa. Kaya kapag bumibili kayo ng murang pagkain sa kalsada, lalo na kung sobrang sarap at kakaiba ang lasa, tingnan ninyong mabuti ang nilalaman ng inyong kinakain. Dahil baka paborito ninyong pusa ang ginunguya ninyo ngayon. Salamat sa inyong matapang na pakikinig ngayong madilim na gabi. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ay click ninyo na rin ang maliit na bell icon para palagi kayong updated sa mga bagong kwentong katatakutan natin. Laging mag-iingat sa mga binibili ninyong pagkain sa labas. Ako si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions.